Mga kakwento, mukhang hindi pa tapos ang bangungot para sa mga kalaban ng dating Unified World Champion na si Marlon the Nightmare Tapales. Matapos ang ilang buwang pahinga, muling nagparamdam ang Pinoy Pride sa loob ng gym. Aba teka, parang nagparamdam sa loob ng gym, parang nakakatakot ah. Bilang ibig kong sabihin mga kwento ay aba, bumalik na sa ensayo sa loob ng gym. Sa kanyang pinakabagong Facebook post, ibinahagi ni Tapales ay isang maikling reel na kung saan makikita siyang sumabak na muli sa matinding ensayo. Sa bilis ng kanyang mga suntok at kondisyon ng kanyang katawan, kitang-kita, hindi siya nagpabaya sa kanyang off-season. Pero ang tanong, may niluluto na nga bang laban? Dahil sa biglaang pagbabalik ensayo ni Tapales, usap-usapan na ngayon sa mundo ng boxing kung sino nga ba ang susunod niya makakasagupa. Matatandang uling lumaban si Tapales noong nakarang taon at ngayon tila handa na siyang muling umakyat sa world stage para bawiin ang kanyang trono sa Super Bantamweight Division. Sino kaya ang susunod? Isang tuna fight muna ba o diretso na sa isang world title eliminator? At para sa mga hindi pa nakapanood ng kanyang muling pagbabalik sa training, silipin niyo mga kwento ang kanyang reel. I-search nyo lang sa Facebook, ang Marlon Tapales. Ikaw kakwento, sino ang gusto nyo makita makalaban ni Tapales sa kanyang pagbabalik? I-comment ang inyong opinion sa baba. Samantala, habang papalapit tayo sa tinaguriang biggest fight in Japanese history, unti-unti nang lumalabas ang estratehiya at kritisismo. Kahit ang isang monster tulad ni Naoya Inoue, tila may nakikita ring buta sa kanyang baluti. Handa na nga ba si Junto Nakatani na pasabugin ang bentay ng pambato ng Hapon? Sa kabila ng kanyang pagiging dominante, may isang bagay na pinuna ang mga eksperto kay Inoue, ang kanyang tendensiyang tamaan ng left punches. Matatandaan na patumbal siya ng left hook ni Luis Neri at ni Ramon Cadenas, maging sa uling laban niya kay Alan Picasso. Nakatikim ang monster ng solidong tama sa final round na nagbigay ng kaba sa kanyang mga fans. Dito papasok ang panganib ni Nakatani na kilala sa kanyang mahaba at mapangwasak na left hook. Ngunit ayon kay Nakatani, hindi sapat ang kaliwa lang sa kanyang panayam. Binigyan din niya na upang makasabay kay Inoue, kailangan ko ng malawak na arsenal ng mga suntok at mataas na accuracy. Sa gabay ni na Rudy Fernandez mga kwento at ni Daisuke Okabe, asang isang versatile na Nakatani ang haharap. Alam niyang dihado sila sa bilis at talim ng suntok ni Inoue, kaya ang focus nila ay ang mental at physical stamina, ang kakayahan na bumawi, kahit pa nakaranas na ng matinding pressure. Noong buwan ng Enero, nabigay ng komento si Inoue tungkol kay Nakatani, bagamat kinilala niya ang lakas at talino nito, pero may isang babala si Inoue. Sinabi niya na kulang pa si Nakatani sa intense battles, ngunit tila nagkatotoo ang prediksyon ni Inoue. Ang nakaraang mahirap na laban ni Nakatani ay kontrayan kay Sebastian Hernandez na nagsilbing baptism of fire, at ayon sa ating pagsusuri, mas malaga ang karanasang ito kaysa sa mga mabilis na panalo kung ang layunin niya ay talunin itong si Inoue. Ang laban ng ito mga kwento ay hindi lang subukan ng lakas, kundi subukan ng tibay ng loob. Sa oras na magsimula ang hellish time sa loob ng ring, gagamitin ni Nakatani ang lahat ng kanyang natutunan mula sa hirap para patunayan na kaya niyang tapatan ang halimaw ng Japan. Pero kakwento, sapat na nga ba ang left hook ni Nakatani para ipatumba ang monster? Mas lalong magiging mabagsik si Inoue dahil sa karanasang ito. Mga kakwento, si King Ryan Garcia ay aba tinuruan na ng Mexican monster na si David Benavides. Mga kakwento, huwag kalimutang mag-like, share o mag-follow at mag-subscribe sa Kwentong Di Pa Nakwento para sa pinakamainit na updates na maaring hindi pa nakwento sa inyo. Kaya ang susunod na video ay inyong abangan para sa ating panibagong kwentuhan.